Magandang hapon guys, nandito tayo ngayon sa Southwoods, Binyan, Laguna. At tayo ay maglalakbay, travel tayo papunta ng Makati City. Maganda ang place na to ng Southwoods. Maraming mga magagandang structure. So dito sa ating dinadaanan ay malawak yung daan at makikita natin yung kagandahan nitong Southwoods. Ang Southwoods ay nagiging boundary ng Laguna at ng Cavite. Kasi may part ang Southwoods na doon sa kabilang side ay sakop na siya ng Carmona, Cavite. Dito sa side na to naman ay sakop ng Binyan, Laguna. So ito yung isang magandang pasyalan dito sa Southwoods, yung building na to. At tayo ay tuloy-tuloy dito, akyat tayo ng tulay. At bago tumawid ng tulay ay mayroong turning left at papunta yun ng SLEX. Papunta siya ng southbound SLEX Batangas, papunta ng south. Pero tayo ay tatawid ng tulay dahil northbound yung ating magiging biyahe sa SLEX. So ito makita natin yung signage, meron ditong nakalagay na SLEX Batangas. Tapos dito sa unahan na to ay nandito yung tulay at tatawirin natin to. Kapag nakatawid tayo ay gagawin tayo sa kanan sapagkat ito na yung entry ng papuntang northbound ng SLEX. So malawak yung daan dito sa part na to. Ang maganda, ilang sasakyan din yung nakaka-entry dito, 5 yata. So passing through na yung lugar na to, pass through. At wala nang barrier kapag ganyan, kapag may mga nakalagay na pass through. Okay, so naka-entry na tayo dito sa SLEX at northbound tayo. So yung unahan nakita natin yung Southwoods City. Ayan, malaki yung Southwoods na yon. At maganda yung lugar. So babagtasin na natin itong SLEX northbound. At salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel, sa mga patuloy na nanonood, at sa mga nakakanood din, sa mga subscribe na, at sa mga unsubscribe, kung maaari po mag-subscribe kayo. At marami pa tayong mga videos about travel, mga DIY tutorial, at meron din tayong mga plans tungkol sa mga video ng pagluluto at sa historical and educational videos. So, salamat sa lahat ng mga nakakapanood ng ating YouTube channel. So, dito ay pansin natin yung mga bagong idinagdag na lane. So dito sa right side natin, halos sementado pa lang at halos kakagawa pa lang yan, pero nadadaanan naman na. Yung dinadaanan natin ay asfaltado na. So malawak na yung daan. 5 lanes na yata to. So malaki na ang improvement ng expressway. Hindi lang ng SLEX kundi halos lahat ng mga expressway. Meron silang road widening na ginawa. So dito isang plano ng SLEX na ating nababasa sa mga balita ay lalagyan nila ng exit itong San Pedro. At kapag nagawa yan ay magiging maganda para sa mga mag-i-exit ng San Pedro kasi ang exit ng San Pedro ay
ginagamit nila minsan yung Binyan at yung Susana Heights. Kasi yung ang naunang exit ng San Pedro ay doon lang sa southbound. Pero ayan nga, naplano at ginagawa ngayon, halos magkatapat yung exit ng San Pedro sa southbound at sa northbound. So kapag naayos yan ay napakaganda. Okay, maganda yung takbuhan ng mga sasakyan, medyo mabilis-bilis. Pansinin din natin sa left side, yon yung mga yung lane na bagong semento din. So nagpapakita na malaki yung ginawang widening sa kaliwa at saka sa bandang kanan. Dito sa SLEX, papunta ng Makati, ang dadaanan natin ngayon ay ang Skyway. So para medyo mabilis-bilis yung ating magiging travel. At sana ay hindi volume yung mga sasakyan ng Skyway. So sa right side natin, yan yung company ng Alaska. Milk. Ayan, nasa right side. At sa bandang unahan naman natin ay malapit na ang exit ng Susana Heights. So maganda yung naging resulta ng road widening. Napakalawak na ngayon. Kapag tayo ay nakalagpas na ng exit ng Susana Heights, ay malapit na ang entry naman ng Skyway Toll Plaza. So maya-maya gagawin tayo sa kanan kasi yung entry ng Skyway ay nasa gawing kanan. Sa pagdadrive, lagi nating pinapaalaala, ikondisyon ng katawan. Kung nakakaramdam ng antok, humanap ng safe na place at umidlip. At pagkatapos makaidlip ay saka magpatuloy ng paglalakbay o ng pagdadrive. So ito sa bandang kanan yung Susana Heights exit. Meron din yang way papunta ng MCX. So may way din yan papunta ng Cavite kapag nag-exit doon sa Susana Heights exit na yon. Daang Hari MCX, yun yung kabilang side noon. Okay, yung bandang unahan nito ay malapit na yung entry ng Skyway Plaza. At gagawin tayo pakonti-konti dito sa kanan. Maganda naman yung panahon kahit hapon na, kita pa rin yung himpapawid, maganda yung latag ng mga ulap. Tapos yung sky blue, yung nakikita nating kulay. Ang ganda, ganda ng panahon. So, unti-unti gawi tayo ng kanan. At kapag naka-entry na tayo ng Skyway, so tuloy-tuloy na tayo at exit na tayo ng Makati de la Rosa Buendia. So ito yung lane ng entry ng Skyway. At ang Skyway, alam natin yan ang nagdudugtong ng NLEX at ng SLEX. Kung galing tayo ng south, dito ang entry natin after ng Susana Heights exit
entry naman dito sa unahan na to. At kung galing naman ng north, galing ng NLEX, ang entry ng Skyway ay doon sa Stage 3 Skyway sa may Balintawak. At marami pong improvement ang Skyway ngayon. Maraming mga entry point at mga exit point na naging proyekto nila. Malaking tulong din sa mga motorista kagaya natin. Ang latest update ng Skyway, yung speed limit nila ay dinagdagan nila from 60 kph. May mga part na ginawa nilang 80 kph. Kagaya nito, pag akyat natin dito, mapapansin natin sa kanilang mga signage na merong 80 kph at may 60 kph. So minimum of 60, maximum of 80. Pero may mga part lalo na sa mga curve lane, 60 lang yung speed limit. Pansin na natin yung mga building, yan dito yan sa part ng Muntinlupa. Maganda na rin yung Muntinlupa, maraming mga structures na magaganda, mga building na matataas. At mga billboards yan, malalaki yung mga billboards nila. So nagpapakita ng malaking improvement. At hindi lang Muntinlupa, halos lahat naman ng mga lugar ay nakikita yung mga improvement. Pagdating sa mga structures, makikita natin na talagang nag-i-improve. So dito, ulitin natin, mayroong pagbabago yung speed limit from dating 60 lang, ngayon ay dinagdagan nila, ginawang 80. Maraming salamat sa Golyoso Cousins, sa Pamilyang Dikit, sa Bio Family, sa Fulgencio Golyoso Clan, at shout out kay Sir Gerald Tibordo. Salamat sa mga nag-view ng ating mga video at dun sa mga nag-comment, maraming salamat. Merong isang comment na na-receive tayo from Las Piñas, yung ating video na tungkol sa travel na meron tayong friendship sticker. At salamat sa napakagandang comment na kapag pala kayo ay legitimate na taga Las Piñas, makakakuha kayo ng libre ng friendship sticker sa City Hall ng Las Piñas. At salamat din, may mga nag-comment doon sa ating travel. Ingat sa travel, maraming salamat. May taga New Zealand, taga iba-ibang lugar. Maraming salamat sa inyo at sa ating nakikitang geography, may mga sumusuporta sa atin na taga ibang bansa. Meron sa Amerika, mga taga-Amerika, maraming salamat. At meron din sa India, maraming salamat. At syempre, karamihan dito sa ating bansang Pilipinas. Okay, eto na, malapit na tayo sa Toll Plaza. Dito nire-read yung mga RFID at dito yung bayaran. Kung ang travel natin ng Skyway ay hanggang Makati lang, ay ang singil ay dito sinisingil. Pero kung ang travel natin ng Skyway ay lalagpas ng Makati, meron na siyang additional. So dito tayo sa pass-through dumaan at may enforcer naman na nag-i-enforce. Kaya lang mas mabilis doon sa right lane. Tuloy-tuloy sila.
So dito naiipon yung sasakyan. Pero okay lang, dito tayo nakadaan. Kapag ganito na yung nararanasan natin, dito natetest yung ating patience. Maganda sana dun sa kabila, dire-diretso lang. Pero test of patience, ayan. Pila, okay lang. May time naman na makaka-go din tayo. So paalaala din lagi natin kapag tayo ay mag-e-entry sa mga ganitong expressway, dito sa Skyway ay huwag tayong masyadong tututok dun sa nasa unahan nating sasakyan. Kasi meron ditong nakalagay na stop here. Yung tapat na naka-signage na hinto tayo sa place na to kasi hintayin muna natin na ang barrier ay bumaba. Kasi yung iba, tumututok sila sa sinusundan, na-read yung nasa unahan nila, umangat yung barrier, pero yung sumusunod ay hindi ma-read yung kanilang RFID kasi transaction pa lang nung naunang sasakyan yung nagawa nung scanner. So, kailangan pa ibigay mo yung RFID card mo, i-present mo at i-scan pa nila. So, ito yung place na no tailgating. Next vehicle must stop here. So, stop tayo. Ganito lang, simple lang. Ayan, yung nasa unahan natin, nagpascan pa siya ng kanyang RFID card. Kasi tumutok siya siguro sa kanyang nasa unahan. So, tayo naman, ayan yung nag-scan nasa unahan. Tayo ay nakago kasi na-read ng maayos yung ating RFID. So, isang tip yan sa mga nag-entry ng mga expressway o ng skyway. Gawin natin yung sinasabi dun sa signage na mag-stop tayo dun sa place na yon at hintayin natin na bumaba muna yung barrier bago tayo mag-proceed. Tuloy tayo at malaki ang improvement ng Skyway. Meron din silang ginawang mga entry point, exit point, maraming mga projects silang ginawa. Isang bagay lang ang napapansin ko dito mula Makati hanggang dito sa ang toll plaza na to, yung daan na may part dito na kapag nagulungan ng gulong ay parang may bako-bakong hindi naman malaki konti pero ramdam sa gulong lalo kung maliit ang gulong. Yung mga dating lane siguro yung may nirepaint kasi yung lane dito yung dating pintura ay inerase nila at nung na-erase nila ay nagkaroon ng parang konting bako-bako kapag nadaanan ng gulong talagang ramdam. Ayan, may nakita tayong mga dating paint at ito yung sinasabi ko, ayan. Yung nasa unahan nating sasakyan, hindi siya talaga nakagitna sa lane. At kasi yun nga, yung bandang konting gitna nito ay nandito yung sinasabi kong konting bako-bako na kapag nadaanan ng gulong ay ramdam talaga. So ayan, pansin natin may mga dating pintura pero faded na siya. Ayan. Kaya lang, sana ay maayos yung ano na to, yung mga konting bako-bako na to. Yan, pansin nyo, yan yung dating paint sa bandang gitna. Meron din dito sa lane natin. Pero mas pansin yun sa bandang gitna. At yun ay may
parang tinanggal nga yung paint, so nagkaroon ng konting bako-bako. Hindi naman siya malalaking lubak pero ramdam talaga. Parang sinuyod, kumbaga. So ang unang exit nitong Skyway ay sa Magallanes. Tapos yung mga dadaan ng EDSA, doon nag-exit ng Magallanes. Unlike doon sa SLEX sa baba, may mga exit doon na kung galing ng Muntinlupa, may exit doon ng Sukat, may exit ng Bikutan, may exit ng C5. Dito, tuloy-tuloy lang. Ang unang exit ay Magallanes. Ang susunod sa Magallanes ay Don Bosco. Pagkatapos ay Amorsolo. At yung last na exit na ang payment ay dito siningil sa ating nadaanan ay ang De La Rosa Buendia. So kung lalagpas na ng De La Rosa Buendia ay meron ng additional na bayad. Kung hindi ako nagkakamali, kagaya nung Quirino exit, ay meron na siyang additional na 105. At iba pa syempre yung sa bandang mga unahan pa, Nagtahan, mga Quezon A, Baraneta, so hanggang dulo dun sa Balintawak. So may additional na payment na yan. Ayun, ramdam natin kapag nadaan tayo sa sinasabi ko na ito yung pansin na rin dito sa lane natin, yung may dating pintura. So tinatanggal nila yan at parang nasusuyod yung place na may paint dati. Sana mapatag nila ng maayos para mas maganda ang flow o takbo ng mga sasakyan. Lalo na dun nga sa maliliit ang gulong. So tayo ay mag-exit maya-maya ng De La Rosa, Buendia, Makati. So kung ano yung singil doon sa dinaanan natin ay yun lang yung mababawas sa ating RFID. Okay, medyo pahapon na rin pero maliwanag pa rin yung kalawakan. Ang ganda ng latag ng mga ulap at ang ganda ng kulay ng langit. So, medyo nagbabagal ng konti. Nagpapa-counterflow yung enforcer pero hindi natin pinili yung counterflow. Dito lang tayo sa mismong lane. Kasi yung counterflow minsan ay okay mag-counterflow lalo kung pinapago naman ng mga enforcer. Pero pagdating sa bandang unahan ay nag-iembudo rin. Kasi yung mga nagka-counter, babalik yan dun sa lane. Pero maganda yung takbo ng mga nag-counter, oh. Tuloy-tuloy sila. Tapos yung dito na nasa lane natin, ay ramdam yung pagbabagal. So marahil ay volume na ng mga sasakyan kasi Sabado ngayon. Okay, nagbabagal na talaga. Skyway. Ito yung minsan sinasabi ko rin na minsan matraffic din sa Skyway. Minsan mas maluwag doon sa SLEX. Pero minsan matraffic din ang SLEX at maluwag sa Skyway. So unpredictable din talaga ang traffic. Okay, Skyway. Pero nag full stop tayo. So medyo volume na talaga ang sasakyan. Kung doon sana tayo dumaan sa counterflow, mas mabilis sana. Pero syempre, napili natin dito dumaan, kaya ito pala ang nararanasan dito ngayon.
So, ang isang exit pala na hindi ko nabanggit kanina kung galing tayo ng Muntinlupa, ang pinakaunang exit na dadaanan pala dito sa Skyway ay yung NAIA before ng Magallanes. NAIA pala, sorry guys kasi naisip ko lang yung part ng Makati. So, may part pala dito sa Pasay na ang exit ay yung NAIA. So, mataas yung tulay ng dinadaanan pag-exit ng uh, NAIA. Pero dito sa bandang right side yon, mag-entry ka muna dun sa tulay na paakyat. Tapos may mga exit na yun ng mga terminal ng NAIA at meron din yung padiretso ng Makapagal, padiretso ng Cavite. So may mga way na din doon. Okay, ramdam talaga natin mabagal yung flow ng mga sasakyan ngayon dito sa Skyway northbound. Particular, nasa, kung hindi ako nagkakamali, side sa ating right side ay Taguig at sa left side natin ay Parañaque. So nahati kasi yung West Service Road at yung East Service Road. Yung East Service Road ay sakop siya ng Taguig, pero may sakop na rin ng Parañaque syempre paglagpas ng FTI papunta ng DOST, Bikutan. Merong part doon na yung part na yon ay sakop ng Taguig. Tapos dito sa left side naman, yung West Service Road mula doon sa may Villamor. So, syempre, yung Villamor sakop ng Pasay. Pero, paglagpas doon sa may ilalim ng C5 Extension Tulay, Expressway, yung service road dito sa west, sa right side natin, ay may sakop naman yan ng Pasay. Tapos, yung susunod ay sakop na ng Parañaque. So, mahaba yung service road na nasa left and right natin. Dire-diretso yan hanggang sa Muntinlupa. So, itong taas, ito yung tulay ng C5. So, kung SLEX yung naging daan, tapos mag-exit ng C5 ay nandito sa gawing kanan. At yung mga galing naman ng Quezon City, papunta ng SLEX, doon naman sa kabilang side. At yung C5 extension naman ay papunta ng Parañaque at meron na ring bagong bukas doon sa Cavitex na may entry na rin na papunta ng Cavitex. So tuloy tayo at medyo nag-okay naman So dito sa ating left side, pansin natin na dito naman nagbo-volume yung mga sasakyan. So yung nag-counterflow kasi kanina ay yun nga, babalik sa dating lane kaya naranasan natin na yung lane natin ang naapektuhan. Pero ngayon okay naman so tuloy-tuloy na. At yung unang exit na madadaanan natin ay dito sa Pasay, yung NAIA. At mataas yung tulay dito. Siguro isang reason kaya tinawag na Skyway kasi may mga place na matataas yung lugar, matataas yung tulay. So hanggang dito, ayan, ramdam natin yung sinasabi ko kanina na parang lubak. Kaya yung mga nagta-travel papunta ng NAIA, ayan sa right side natin, ayun may pumasok na isang sasakyan. So ang way niya papunta ng NAIA terminal.
So ayan, mataas yung tulay, mataas na yung kinalalagyan natin pero mas mataas yung tulay papunta ng NAIA Terminal. So tuloy-tuloy tayo after ng exit na yan ng NAIA ay sa Magallanes exit na yung susunod. At yung mga bibiyahe na dadaan ng EDSA, dyan sila nag-exit sa Magallanes. Medyo maayos na yung flow, nakalagpas tayo dun sa place na kanina, talagang may full stop. Okay naman na, at maayos na yung takbo ng mga sasakyan. So may mga nakahintong mga sasakyan din. Siguro nagkaroon ng aberya yung mga yan. At may mga tao na naglalakad dito sa Skyway. Mga ano sila, mga workers sila, mga manggagawa. May ginagawa na naman sigurong improvement dito sa Skyway. So after nung Magallanes, ang susunod na exit ay Don Bosco. So medyo malapit na Don Bosco yung susunod na exit. At pagkatapos naman ng Don Bosco, makalagpas lang ng ilang distansya ilang distance ay susunod yung exit ng Amorsolo. Ayan, pansin na natin yung mga naglalaki ang building ng Makati. Ang Makati ang tinaguriang Central Business District. Okay, yung mga nasa kanan natin, yan, meron ng solid yellow lane. Ibig sabihin yan ay mapapalapit na yung exit ng susunod na exit, yung Don Bosco. Uy, may 400cc above yun. Basta 400cc, pwedeng dumaan sa mga expressway. So nakita natin sa right side natin ang isang big bike. And kita natin ang daming building ng Makati. May mga ginagawa pa. Sa kaliwa, sa kanan, talagang maganda. So ayan yung Don Bosco sa gawing kanan natin. Tapos yung susunod na exit nito ay Amorsolo. So yung papasok na dyan sa mga lugar na yan na maraming building. Ayan, pansin nyo guys. Karamihan dyan kung talagang sentro ng Makati yung travel, yan sa kanang bahagi yan. Yan yung Amorsolo exit. At may mapapansin tayong tulay sa taas natin. Ibig sabihin naman yan naman yung mga galing Amorsolo at papasok sila ng Skyway. So tuloy lang tayo at malapit na yung ating exit. Dito tayo sa De La Rosa, Buendia. At wala nang toll plaza kasi nga yung singil doon sa toll plaza ay hanggang dito sa mga sakop ng Buendia. Pero doon sa NAIA, mayroon pa dong additional kapag doon dumaan. So, ipon yung mga sasakyan dito sa baba. So, ito na yung De La Rosa Buendia exit ng Skyway. At ang ating destination ay sa yung pupuntahan natin ay cash and carry. So para din siyang mall at may supermarket din siya.
Maganda ding pasyalan, maganda ding puntahan. Kung mamimili ay may mga mabibili din naman na nasa mabababang halaga at maganda yung lugar. May mga kainan din. So, ramdam natin ngayon na medyo traffic. So, city driving tayo. Kapag ang gamit nating sasakyan ay kagaya nito na may clutch at medyo matigas ng konti, kapag ganitong traffic, medyo masakit sa paa. Pero sanayan din. Yung ibang mga sasakyan na automatic yung gamit, kahit ganitong traffic ay magaan lang sa pakiramdam nila kasi kapag automatic ay walang clutch, gas pedal at brake pedal lang yung gamit. Pero kapag ganitong manual, gas pedal, brake pedal, at clutch pedal. At isa sa nagiging malakas na pag-consume din ng gas ng sasakyan ay yung ganitong traffic. Kasi hindi tumatakbo pero umaandar ang makina. Siyempre, nagkokonsumo yan ng gas o kung diesel man yung karga, kung gasolina man. So, bakit kaya traffic? Yung sa right lane kasi, yung 9 dyan ay papunta ng De La Rosa. Papunta rin ng loob ng Makati. So, Barangay Pio del Pilar, kung hindi ako nagkakamali. At meron dyang dating Riles dito sa side natin, sa kanan. Dating terminal ng De La Rosa, Buendia. Pero ngayon ay wala na yung PNR na luma at project ng gobyerno, inaayos, pinapaganda, at sana ay ma-experience din natin kapag maayos na yung bagong PNR, makapag-travel tayo doon. So, ayan, nag-green light naman, pero ang bagal ng usad. So, halos 5 minutes na tayo dito. Ilang metro lang yung ating nausadan. Pero syempre, ganito ang mga minsang nararanasan sa driving. Sa travel, sa paglalakbay, nagiging paraan din ito upang matest yung ating patience. Naka-red light na naman at maghihintay na naman tayo ng green light bago tayo makago. Pero sa kaliwang bahagi natin, yung paakyat ng tulay, maganda naman tuloy-tuloy sila. Pero may blessing din guys sa paghihintay. Merong isang verse sa Bible sa Isaiah chapter 40 verse 31. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not weary. They shall walk and not faint. So ang blessing din sa paghihintay, kagaya ng mga prayer natin na minsan hindi pa nasagot ng Lord. So waiting season. Pero habang naghihintay tayo, papalakasin tayo ng Panginoon. Minsan napapagod man, pero may kalakasan galing sa Panginoong Diyos.
At maganda yung halimbawa, yung illustration na they shall mount up with wings as eagles. So ang mga eagles, kapag sila ay lumilipad ng mataas, yung kanilang mga bagwis ay halos hindi nila kinakampay, pinoflow lang nila sa air. So minsan ganun, kahit may mga trials tayo, naghihintay tayo sa Panginoon, palalakasin tayo ng Panginoon. Okay, green light na. So sana umabot tayo, go na ulit. Mga ilang sasakyan lang naman sa unahan natin, pero kita natin yung traffic light. Kaya lang ganito na naman, no? So may aberya dito sa unahan. Kapag ganito na, parang hindi na siya normal. Kasi yung right lane natin, nag-go naman. Tapos yung dito sa left natin, halos nakastop. Yung sa gitna, paunti-unti. Yung lane natin, paunti-unti yung pag-usad. So ang dami pang bus sa ating right side. Mahirap sumingit kapag ganito ang mga katabi nating mga sasakyan. At ayan, bumper to bumper pa sila mag-place ng kanilang mga dinadrive na mga bus. So red light na naman at stop. Hintay na naman tayo, guys. So 9 minutes na halos tayo dito. Ilang metro lang, 9 minutes. Kapag nag-green to, sana makaabot na tayo. So maraming salamat ulit sa mga sumusubaybay sa ating channel, sa mga nanonood ng ating video, sa mga nag-subscribe, sa mga nagko-comment, nag-share, sa mga nagla-like. Maraming salamat. Sa mga unsubscribe, mag-subscribe po kayo at marami pa tayong mga videos na i-upload. Waiting season talaga tayo kapag ganitong traffic. Test of patience. May aberya talaga kapag ganito. So tingnan natin maya-maya sa bandang unahan natin. Bakit ganito? 10 minutes na tayo, pero ilang metro lang yung ating nausadan. Parang nasa 20 to 30 meters lang. Okay, green na. Makaabot sana tayo. So, ayan, mahirap sumingit kapag ganito yung katabi mo na sasakyan. Okay, aabot ba tayo? Hindi na. Nag-change na ulit ng light. At sakto tayo dito sa pedestrian. Hindi na natin pinilit umusad kasi pedestrian na yung nasa unahan natin. Yung iba, pinilit nila. Pero since naka-step tayo, malapit sa pedestrian, ano tayo doon, baka masita tayo. Kasi sa driving, lagi nating ire-respect ang pedestrian. So, tawiran kasi ng mga tao. Medyo malapit naman na tayo sa ating destination.
Ayan, may bus sa unahan, hindi gumagalaw. Ito yung naging cause ng traffic dito. Provincial bus. Kung nasiraan to ay kailangan ng tow truck. Mahirap itulak kapag ganito kalaki. So maghintay sila ng rescue nila na tow truck. May enforcer naman o kaya naman baka may baka may nasagi kasi may driver na. O dalawa lang yan, pwedeng nasiraan, pwedeng nagkasagian. So malaman natin kung makaabante tayo. Sigurado na tayo dito, makakalagpas na tayo kasi nasa una na tayo. Ayan, nagbigay naman yung bus driver na nag-signal tayo. So, pinagbigyan tayo, pagbigyan din natin yung nasa una natin. Okay, malaman natin ano yung reason, bakit ganito. May nakakadaan naman sa kabila. So, hindi makita ng ating camera kasi nasa left side. May kulay blue na sasakyan, kotse yata yun, nasagi nung bandang gulong ng bus. So, hindi sira yung bus, nagkasagian lang sila. Okay, salamat sa Lord. Nakatawid na tayo at bandiya na yung street na to at sako pa rin to ng Makati. Pero dito sa kanto ay kakanan tayo sa Fillmore dahil yung cash and carry ay nandito sa Fillmore Street, corner ng Emilia Street. May traffic light din dito sa unahan at hindi din gumagana pero may nag-e-enforce naman. So kakanan tayo dito at pagkanan natin mga ilang metro lang ay nasa destination na tayo. So maraming salamat ulit sa mga nakasubaybay sa ating channel, sa mga nagko-comment, nagla-like, nagsi-share, sa mga nanonood ng ating video. Maraming salamat. Pedestrian ulit dito kaya pagbigyan natin yung mga tumatawid. Okay, so ingat din tayo kapag ganyan na lumiliko tayo. Tingnan natin sa ating side mirror yung mga paparating na mga motor, mga bike. Dahil minsan ay nagmamadali sila at hindi nila alintana yung liliko na mga sasakyan. So ito na halos yung cash and carry. Parang mall to, pasyalan din, kainan, may supermarket, maraming mga pwedeng mamasyal din dito. Siyempre air condition din yung loob nito. So ito yung ating destination, cash and carry. Ang barangay nito kung hindi ako nagkakamali ay Barangay Palanan, Makati City. So from Southwoods, Binyan, Laguna, tayo ay exit ng De La Rosa, Buendia, dumaan tayo ng Islex at Skyway at ngayon nandito na tayo sa ating destination. Maraming salamat sa ating lahat. Ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay maranasan nawa nating lahat. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos. God bless us all.